Whew. Thank you so much, Teacher Caroline. Okay. So ngayong araw, I'm so grateful to the Lord. Alam nyo yun? Maybe yung iba sa inyo tinatanong, yung mga kilala ako, na hindi alam na magto-talk ako ngayon. Baka tinatanong niya, anong ginagawa ni Pastor Queenie dyan? Ako din hindi ko alam. Bakit ako nandito? Pero alam ni Lord. Alam niyo yon? Gusto ko lang ah, i-share sa inyo last Aldersgate. Gate. At sinabi ko yon kay Ninang Olive noong pinadalhan niya ako ng invitation. At bago yon, na-share ko din sa iba sa ka-church that nakita ko yung sarili ko na nakatayo. At isa ako sa itatayo ng Panginoon. And nangyari. That's why nung pinadalhan ako ni Ninang Olive ng invitation, walang pagdududa. It's a yes. Amen. Pero ngayong araw, gusto ko pong, tawag dito, gusto kong maging kapartner din. Hindi lang si Holy Spirit, kundi yung mga ka-churchmate ko, yung mga mahal ko sa buhay at yung iba diyan sa kanila naging mentor. Pinagtiyagaan ako noon hanggang sa nakilala ko si Jesus. So okay lang po ba na sasayawin nila yung new name written down in glory? Sa pangunguna ng pinaka-the best at pinaka-graceful na mananayaw ng Panginoon, Deaconess Mary Grace Esposo. Okay? So Ate Vida, Sherwin, yan, and Pastor Edric, Pastor Dave, kung kakayanin, okay? Pwede ba tayong tumayo, palakpakan natin ang Panginoon at makisayaw ngayong araw? Ayan. Yan. Alam niya yung sinabi ni Pastor kanina, Pastor Queenie, sabi niya hindi niya alam kung bakit nandito siya. Kaming lahat, hindi namin alam ito. Mabuti lang mas unurin kami. Wala ito, hindi kami nag-discuss ito. Right, are you ready? Sabihin natin, there is a new name written down in glory and it's mine. Yes, it's mine. I met the author of my story and he's mine. Yes, he's mine. Are you ready to dance for the Lord? Okay, come on. I was lost in shame, could not get past my blame until they called my name. I'm so glad he changed me, darkness held me down, but Jesus pulled me out.
Pastor Dave. Additional anointing. Yung mga giftings. O, di ba? Napasayaw ko kayo. Amen. Okay, so tayo po ay manalangin. Holy Spirit, we need you. I need you. And today, Lord, ikaw naman may sabi, tatayo ako dito to release, para i-display kung ano yung mga ginawa mo sa akin noon hanggang ngayon. Ang dami-dami ng Panginoon at ang puhunan kung bakit nangyari lahat ng imposible sa buhay ko at sa family ko because of my faith, your faith na inimpart mo sa akin. So today, Lord, dalangin ko, it is my declaration, it is my prayer, para sa lahat na nanlalamig na, let your faith arise in Jesus' name. Lagi ninyong tandaan na ang nanalangin sa atin ay ang Panginoong Jesus. And that faith is from our perfecter of our faith. Hindi yan galing sa atin, kundi galing sa source ng faith. Kaya activate your faith today, no matter what. Ang pagmamahal ng Panginoon, hindi yan mababawasan. And that love, talagang hayaan mo na yung love na yan, hayaan mo na siya yung mag-nurture ng faith na mayroon ka hanggang sa maranasan mo yung glory. Glory. So thank you, Lord, for today. Dakal salamat. In Jesus' name, amen. Whew. So habang pinakinggan ko at narinig yung message ni Pastor Hiram and Pastor Chris, sabi ko, Lord, naubos na nila lahat yung sasabihin ko. ito yung isang senaryo na talaga namang yung tipong lahat sinulat mo kasi naka-ready ka to release. Tapos biglang, hala, binanggit ni Pastor Hiram, sinabi. Tapos kanina, naku Lord, sinabi na din ni Pastor Chris, inubos niya na lahat. Pero alam niyo, sabi ni Lord, mayroon pa. Okay? Kaya yung prayer ko kay Holy Spirit, talagang, Lord, remind me, ipaalala mo sa akin, ano yung mga magagandang bagay na talagang ginawa mo sa akin noong ako ay wala pang connection sa inyo hanggang sa kasalukuyan. Okay? So sige po, okay lang po na sabayan niyo po ako para basahin yung pinaka-main na text po natin sa conference na ito na makikita sa Luke chapter 22 verses 31 to 22. Sige po, sabay-sabay po tayong malakas. Okay lang po ba? 1, 2, 3. Simon, Simon, listen. Satan has received permission to test all of you, to separate the good from the bad, as a farmer separates the wheat from the chaff. But I have prayed for you, Simon, that your faith will not fail. And when you turn back to me, you must strengthen your brothers. And 33, Peter answered, Lord, I am ready to go to prison with you and to die with you. 34, I tell you, Peter, Jesus said, the rooster will not crow tonight until you have said 3 times that you do not know me. Alam niyo po, kapag pinansin natin yung pinakabuong text, iisa lang naman yung nagsisignify kay Peter as yung pagiging natural na Peter niya, mayabang. Diba? Ang yabang ni Peter. Pero si Lord, alam niyo yon, hindi apektado ang Panginoon sa pagiging mayabang ni Peter, and at the end, Jesus restored Peter. So ngayon, sabihin mo sa katabi mo, huwag ka kasing mayabang. Okay? Yan. Magyabang-yabangan ka, kontian mo lang. Pero, alam niyo, sometimes, ito yung nakikita ko, na-observe ko sa maraming Christians. More Christians are too mayabang. At ang pinagyayabang ay ang Panginoon. Amen?
Kaya yung mga antichrist, yung mga ayaw marinig yung mga patotoo, personally sa akin, pagbaba ko ng altar, sasabihin, si pastor nagpaparinig na naman. Siguro nangangailangan. Alam niyo po yun yung ipagyayabang mo kung ano yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo, financially, holistically, na misinterpret ng kalaban. Ayaw nilang naririnig yon that our God is supernatural. Amen? Okay. So okay lang maging mayabang basta si Jesus ang pinagyayabang. Okay? So ngayon, this year is a year kung saan, year of lion. Tama ba? Amen? So kilalang kilala natin, alam natin kung ano yung characteristic ng lion. And this year, the lion will roar. Okay? Will roar sa bawat buhay natin para gisingin tayo that matagal na tayong pinili ng Panginoon and we are set apart na. So nasaan na tayo? Bakit maraming mga Kristiyano ang patulog-tulog? At ito yung season 2024, specifically sa lahat na umattend ngayon ng conference. Ito yung season that ang kalaban nag-check for those workers. Hindi lang ito para sa mga pastors, kundi sa lahat na nandirito ngayon na nag-say yes na umakyat sa Baguio para mag-attend ng conference. Chine-check ng kalaban yung mga anointed people sa lugar na ito para silain. So sabihin mo ngayon sa sarili mo, wag naman akong mabiktima. Okay? Christians, from the word Christians, yun yung nakakalungkot na nai-experience ko personally. Yung tipong kiniklaim natin that we are Christian, but we are not. Yung tipong Kristiyano ako, pero hindi nakikita si Kristo sa buhay mo. Yung tipong 2,000 years and 2024 years na. Yung haba ng taon that Jesus died for us, talagang pinoured out niya yung power ng death of resurrection. Pero hanggang ngayon, marami pang mga Kristiyano ang patay ang pananampalataya. Tama ba? So ngayon, itong next na verse, paki-next po, according sa mga Kawikaan chapter 16, verse 9, ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Sorry, nilagay kasi ako ni Lord dito so I need to release kung ano yung dina-download niya sa akin. Marami hanggang sa kasalukuyan ang mga Christian churches na dugo-dugo ang relationship. Dugo-dugo ang worship. Bakit? Kapag nagpaplano, sino ang nabibida? Sino ang nasusunod? Sino ang pinapakinggan? Si chairman. Ay wala si chairman, sabi ni pastor, hindi mo natuloy meeting. Kasi ganun din pagdating ni chairman, lahat na pinag-usapan, babaguhin. Sino yung mag-iiba tayo ng officers ng council sa church kasi 2024 na. O sino yung magiging treasurer? Si Mrs. ganito kasi maraming savings account yan. Pero hindi spirit-filled. Kaya anong nangyayari sa church? Kapag ang bibigyan ng budget, outreach, mababa. Pero kapag outing, full package. Sabihin mo nga, buti na lang hindi sa amin yan. Alders Gators,
We are set apart. Tayuan naman natin yan. Amen? So ngayon, sabi ko, Lord, oo nga, ba't ako, Lord, nandito nakatayo? Siyempre, Pastor Chris, kilala yan. Pastor Hiram ba naman sa mga aswang-aswang and everything? Eh, Lord, ano yung sa akin? And God reminded me of my gifting, of vision. Alam niyo yon? At natutunan ko ito sa turo ng mga taga-LGI. Alam nyo, grabe talaga yung kalaman. Noong mga panahon na nasa kabila pa, walang personalan to kwentuhan lang, pare-pareha kami ng alam. Pare-pareha kami ng paniniwala kung sino si Jesus at hindi masyado kay Holy Spirit. Pero nung dinala ako ni Lord sa grupo ng mga propeta, sa pangunguna ni Pastor Mina, Pastor Chris, tapos naging mentor ko pa noon, Ate Vida. Si Ate Vida yan, kakainin ka kapag talagang medyo taliwas yung ano mo sa kanya. Talagang pagdating kay Lord, hindi siya konsentidor. Alam niyo ba yun? Grabe, doon ko po natutunan. Pikit! Alam niyo po, ang daming trainings. Kasi gusto kong makilala ang Panginoon. Gusto kong makilala si Jesus. Gusto kong makilala si Holy Spirit. Bakit? Kasi sawa na ako sa buhay ko noong nakaraan. Okay? So, alam niyo po ba kung sino si Pastor Queenie? Kaya yung dance kanina, new name written down in glory. I am Queenie. At hindi na ako yung dati, ako ay bago na. And the Lord changed my name. From being hopeless at naging hopeful. Because of the faithfulness of our Lord Jesus in my life. So ako po isang tubong Mindanao. So knowing Mindanao, pag narinig din yung Mindanao, parang puro na lang giyera. Oo naman, may part, pero sa amin hindi naman ganon. Pero mayroong war. War inside. In my life, personally. Kasi grade 1 pa lang po ako, wala na akong nanay. Maaga siyang namatay. And din yung tatay ko may sakit. Yung mga kapatid ko, lasenggo. So, hinihiram ako ng mga kapatid ko dahil hinabili ng nanay ko na tumira ka sa mga kapatid mo na may asawa, tulong-tulong ka. So, sa edad na grade 1, 7 years old or 8, lipat-lipat ako sa kanila and I experience physical, verbal, emotional abuse, mental abuse, and everything. Alam niyo yon, ang sakit. Hindi ko alam kung saan pupunta. Nalagpasan ko lahat yon. Hindi ako sumuko kahit na hindi ko pa ganon kakilala ang Panginoon. That time I am a Catholic. Nagsisimba ako kahit ako mag-isa. Pagsimbang gabi, kasi to be honest, sorry Lord, hindi ko alam kung sinisiraan ko pa yung mama ko in front of your people, but I never heard Jesus from the mouth of my mother. Hindi ko rin siya narinig kay tatay ko. Hindi ko rin siya narinig sa mga kapatid ko. Hindi ko kilala si Jesus. Hindi ko talaga siya kilala. Pero ang Panginoon nangusap sa akin dito, sa kabila ng pagiging musmus ko, nagsisimba ako kahit na ako mag-isa. So to cut the long story short, napunta po ako ng Luzon, from Mindanao to Luzon. Kasi ang sabi ng kuya ko, papag-aralin kita ng college, at yun yung aking pangarap. Kaso hindi po nasunod. Ginawa pa akong yaya. Alam niyo yun? Tapos yung kuya ko darating lasing. Kasama yung mga barkada, tapos ikukulong niya ako sa kwarto kasi yung mga barkada niya lasing, baka ano yung gagawin sa akin. For my safety. Tapos kasama ko yung 2 babies niyang anak inaalagaan. Nakikita niyo yung disaster ng buhay? Pero alam niyo, I cried the Lord so much. Talagang, ang Panginoon, alam niya kung saan ang daan. Hanggang sa nakapag-asawa ako, tapos yung asawa ko, Methodist. So doon ako nag-church. At sa church na yun, natagpuan ko ang pananampalataya at doon ko nakilala si Jesus. Pero that time, slight lang. Kasi nandoon pa rin yung hold from my past.
Tapos nakikita ako like, Pastor Joanne, kahit na lay leader ako, yung pastoral prayer, binibigay niya sa akin. Kasi mayroon kang anointing, mayroon kang potential. Alam niyo yung declaration, and then yung aming tagawali sa church, kahit na hindi ako pastor at palipit yung dila ko dahil Ilongga po ako, mamaya maybe ma-experience nyo, lumalambot yung word. Talagang sinasabi niya, pastor. Tinatawag niya po akong pastor. Alam niyo po, that time, I'm just attending the meetings dahil lay leader ako or lay delegates. Hindi para makipagseryosohan, kundi i-witness at pakinggan yung mga nag-aaway na mga DS, pinag-aawayan kung sino yung walang tithes, yung mga ganon. So nag-i-enjoy ako, ay sabi ko ganito lang pala yung Jesus, sabi kong ganon. Pero hindi ako tumigil until such time, the Lord meet me personally and I've encountered Holy Spirit. At yung LGI, kahit na nagpo-promote po ako, may malaking part po sila sa breakthrough sa buhay ko. Gusto ko magbanggit ng pangalan, Ate Vida, Pastor Joanne. Si Pastor Carol, humabol yan. Muntik niya na akong kagatin. Alam niyo yon? Like Peter, kagaya ni Peter. Kahit na nasa kamay ka pa ng Panginoon, talagang gusto kang agawin ng kalaban. At tayong lahat ngayon dito ay target ni Satanas. Hindi naman tatargetin ni Satanas yung best friend niya, yung kaparehan niya. Tama? So sabihin mo, target pala ako ng kalaban. Okay? So the word of the Lord, according to Proverbs chapter 16, verse 9, within your heart, you can make plans for your future, but the Lord chooses the steps you take to get there. Alam niyo po, nung mga panahon na hindi pa ako Methodist, talagang nawawalan ako ng pag-asabi ko, gusto kong magmadre na lang. Teacher na madre. Alam niyo po yun? But within my heart, sabi nga, yes, kaya kong magplano, bumuo ng plano ng sarili ko at tayong lahat, kayang-kaya natin magplano sa family, yung education ng ating mga anak, sa church, sa community, kung sa government ka, kahit saan, mayroon tayong kakayahan na magplano ng lahat ng bagay. But the Lord chooses the steps we take to get there. Alam niyo ba yon? Kaya kung ang plano na mayroon tayo ay nakakonekta sa Panginoon, kahit na pumapalpak yan, pasasalamatan mo. Kasi sasabihin mo, hindi ito ang gusto ni Lord. Iniiwas niya lang ako. Amen? So ngayon, if God be your partner, sa plano na mayroon tayo, make your plans large. Kay Lord, hindi pipitsugin ang plano na gusto niyang ilahad sa harapan natin. Our God is the God of all territories. Alam niyo ba yan? Our God is the God of territories. Lahat na sulok ng mundo sa Kanya. And even those darkest places, kukunin niya yan through us. Amen ba? Ikaw lang Alam nyo yon? Kung minsan, hindi naman natin talaga kailangan pumasok sa sa School of Theology para mag-release ng power na mayroong anointing ni Holy Spirit. It's up to us kung paano i-activate yung faith na tinanim ng Panginoon sa atin. Mayroon po akong patutuon noong college po ako. Sabi ni Lord, magka-college ako sa edad na 41 years old. Alam niyo po ba yun? And si Pastor Chris din ang may kasalanan nun. Siya din ang ginamit ng Panginoon na, yes, mag-aaral ka. Grabe itong mga LGI na to, no? Talagang pagpikit pa lang, I see, blah, 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 blah. Very specific. At yun yung taong ginamit ng Panginoon sa akin para makapasok sa university. And siya yung may hawak ng budget. Alam niyo po ba yon?
And then, sa loob ng university na yon, kinausap ko po yung pinaka-dean. Oh, tapos, sabi ko, mukhang hindi ko po kakayanin yung buong unit. Dahil may hawak po ako na 2 church that time. Sige, sabi niya, hihimayin natin. Sabi niya ganon. Kaya naging irregular po ako. Umabot po ako ng 5 years sa college. Alam niyo po ba? And then that time, grabe sabi ng Panginoon, dinala kita dito sa university na ito, hindi lang para mag-aral. But, i-introduce mo si Jesus sa lahat. So to cut na lang story short, dahil nga our God is the God of all territories. Yung aming director sa school is a Catholic. Maraming santo dun sa office, dun sa bago ka pumasok, talagang may mga santo. So sabi ni Holy Spirit sa akin, minister your director. Hala Lord, sabi ko, hindi ko alam kung papasukin ako kasi alam niyo po yung sobrang ang ganda niya, mayaman, untouchable yung dating. Yung tipong pagbaba niya pa lang sa gate ng university, tumatakbo yung guard, may dalang payong na malaki, tapos papayungan siya, susundan sa lahat na may mga araw. Sabi ko, Panginoon, ang hirap ng utos niyo. Hindi ko kaya yan. Alam niyo po, umabot ng 2 months ata hindi ako sumusunod. Hanggang sa hindi na po ako mapakali. Yung tipong hindi mo na nga alam i-memorize yung exam, tapos sisingit pa si Holy Spirit, mag-minister ka na. Diyos ko, Lord, nakikisingit ka, may exam kami, pero hindi. Alam niyo yon? So gumawa ako I prayed, and I asked the Lord, ano po yung strategy na gagawin? So that time, medyo kilala na po ako nung director, dahil sa kaka-Jesus ko sa mga estudyante. And then sabi ni Lord, magpaset ka ng appointment. Kasi bago ka pumasok doon, dadaan ka sa secretary. Sige po. Tapos anong gagawin ko, Lord? Sabihin mo, kunwari, magtatanong ka kung paano magiging magaling na admin. Kasi ang galing niyang mag-admin. Okay, Lord. So, sumunod po ako by faith. Pero kinakabahan po ako kasi masungit yun. Tapos pagdating po doon sa table na kanyang secretary, sabi ng secretary, yes, Pastor Queenie tawag sa akin. Sabi ko, nandyan si Ma'am Day. Alam ko naman po na nandyan, syempre kunwari lang. Sabi niya, nandyan. Bakit? Pwede pong magpa-set ng appointment? Okay, bakit? May sasabihin lang po ako. Narinig niya po sa pintuan. Tapos binuksan niya po yung pinto. Sabi niya, yes, balingit. Sabi niya ganon. Huwag ka nang magpaset ng appointment. Pasok ka na. So, pumasok ako sa office niya. Nanginginig po ako noon. Siyempre, nanginginig ako. And then, sabi niya, upo ka. So, ano yun? So, kunwari po, nagpapa-advise ako kasi I'm struggling with blah, blah, blah. Tapos, in-advise niya naman po ako. So, nakinig ako. And then, sabi ni Holy Spirit, singitan mo na kung ano talaga yung target mo. And then, sabi ko, Ma'am, alam niyo po, nung nagpipray po ako one night, pinakita po kayo ni Lord. Oo, sabi niya. Opo, anong sabi? Ito po yung sinabi ni Lord, pinapasabi sa inyo, He will expand your territory. Alam niyo po, nakaupo siya, tapos napalundag siya ng malakas. Aalisin daw kayo dito ng Panginoon at ililipat kayo sa malaking university na connected din sa university na yon. Tapos napalundag siya, sabi niya, ako lang yung nakakaalam nun. Alam mo ba, sabi niya, may offer sa akin. Sabi niya, ganon. May offer sa akin. Ano po yun, ma'am? Sabi kong ganon. Bakante yung pinakamataas na posisyon sa main ng university at ino-offer sa akin. Kailang ayaw kong tanggapin kasi mahal ko itong campus na ito. Ito, sabi niya, ako yung nag-build dito. Ako ang nag-umpisa. Hindi ko ito iiwanan. So sabi ko, ma'am, sorry sa word, don't be selfish. The Lord needs you there. Alam niyo po, sumunod siya. She obeyed. Alam niyo po yon. Tapos ngayon, ito na. Ang galing talaga ng Panginoon. Tapos, lumipas yung halos 1 year. Pumunta po ako sa pinaka-main ng university. Nakita po ako ng kanyang secretary. So, hinabol niya po ako. Kasi nandun din po nag-aaral yung mga anak ko. So, hinabol niya po ako. Sabi niya,
Ma'am Balingit, sabi niya matagal ka nang hinihintay ni Ma'am Day. Talaga, sabi ko, nasaan siya? Nandito sa office. Eh yung pag tiningnan mo yung office, pang-executive, yung tipong galing ka ng Araro, tapos parang alanganin kang pumasok. Yung mga ganon. Pero sabi niya, pumasok ka kasi matagal ka na niyang hinahanap. So pumasok po ako, may kausap siya. Tapos pagkakita niya sa akin, niyakap niya ako. Alam niyo ba yun? Niyakap niya ako, tapos hug. Hug, same yun, ano? Hinag niya ako, tapos kinis, beso-beso. Tapos sabi niya, Mabalingit, upo ka muna dyan. Sabi niyang ganon. Tatapusin ko lang to. Mag-uusap tayo. Eh, bakit ako nababaknal? Nababaknal, nabubulunan. Oh, Satan, any disturbances, spirit of disturbances, lumayas ka. Hindi kita kailangan. Okay? Layas. Okay? Nagdadaldal ako kay Lord. So yun po, to cut the long story short, pagkatapos niyang nakausap yung bisita, hinarap niya po ako. So usap-usap hanggang sa sinabi niya sa akin ganito, alam mo, Ma'am Balingit, kung bibigyan lang ako ng pagkakataon ng Panginoon ko, na isisigaw ko yung pangalan ng Panginoon mo, gagawin ko. Bakit po, sabi ko? Kasi bakit pag nagpipray ako, hindi ko alam kung pinapakinggan ako ni Lord. Pero ikaw, bakit naririnig mo si Lord at yung sinasabi niya sa iyo at sinabi mo sa akin, naging totoo. Sabi niyang ganon, amen? So, ito yung isang dahilan kung bakit kayo nandito. We need to hear the voice of the Holy Spirit. Alam nyo, maraming boses, but there is only one voice to be heard. At kapag yun ang narinig mo at ginawa mo, regardless, no matter what, ano man yung pagdadaanan mo, magtatagumpay ka. Amen? Amen. So ito po yung title ng ating message for today. Supernatural partnership. And that is Holy Spirit. Sabi nyo nga, Holy Spirit. Whew. Tama naman yung sinabi ni Pastor Hiram talaga kagabi. Na kapag nag-lay ka ng hands, itong right hand, gagaling. But without the power of the Holy Spirit, wala. Walang power. Amen? So, supernatural partnership. At ito yung kailangan natin araw at gabi. Lalo na sa atin na mga sundalo ng Panginoon na pinili at sinet apart. Amen? Whew. Okay. Supernatural of or relating to an order of existence beyond the visible, observable universe. Yan ang ibig sabihin ng supernatural. And partnership, the state of being a partner. Participation. Parang si Pastor Nicaw at si Ninang Nening. Kanina, grabe. Talagang kinuwento ni Ninang Nening kung gaano katindi manalangin si Pastor Nicaw. Sabi niya, kung alam nyo lang, kung makikita nyo lang ang tuhod niya, nangingitim na. Dahil every time na pumapasok ako sa kwarto, nakaluhod, nananalangin sa banal na espiritu. Kaya pala sila payaman ng payaman. Amen? Woo! So ang sabi po ni Bill Johnson, hihiram po tayo, God doesn't have to try to do supernatural things. He is supernatural. He would have to try to not be. If He is invited to a situation, we should expect nothing but supernatural invasion. Amen? So si Lord, hindi niya kailangan ang gumawa ng sa ibang, alam niyo, hindi niya kailangan magkunwari, hindi niya kailangan gumawa ng ibang kaparaanan para magiging powerful siya.
Dahil yun ang kanyang character, yun na yun siya. At hindi yun kayang baguhin ng katambak na kasalanan na mayroon tayo, church. Amen? Yan ang ating Panginoon. God is supernatural. Sabihin nyo nga po, God is supernatural. At dahil supernatural ang ating Panginoon, kailangan nating makipag-connect sa Kanya. Or else, babagsak tayo. Just allow the Holy Spirit na dalhin niya tayo sa truth, na makipag-connect kay Jesus after niyang namatay sa cross at naranasan niya ang kapangyarihan ng death and resurrection. Just allow the Holy Spirit na mag-manifest yung kapangyarihan niya sa bawat buhay na mayroon tayo. Paunlakan naman natin ang Panginoon na mabuhay tayo supernaturally. Naturally supernatural. Ayan, halo-halo na yung dila ko niyan. Hindi ko alam kung mag-iilonggo na ako or Kapampangan or what. But, yun. Our God is supernatural and He can do everything. In Him, everything is perfect and complete. Kailangan nating paniwalaan yan. Kasi kung hindi, tayo yung pinakakawawa. Apak-apakan lang tayo lagi ng kalaban. Yung tipong, in Jesus' name. Pero alam niyo po yun, powerless prayer. Kasi hindi alam kung saan nanggaling ang source. So, pinapatanong lang ito ngayon ni Lord, mayroon pa ba dito ngayon, elders gators, na hindi pakilala si Holy Spirit? Salamat naman. So dahil kilala na ninyo si Holy Spirit, believe na believe din po ba kayo? Lord, tara, uwi na tayo. Tapos na. Tapos na. So ito po, human beings are naturally supernatural. Pastor Rose, binanggit mo to kanina. Because they are created in the image of God. Amen? Human beings. Human beings. Sino yung human beings? Tayo. Ako yon, ikaw yon. Human beings are naturally supernatural. Ang sarap nun. Ibig sabihin, likas na sa'yo, nakakaiba ka. Amen? Aliwa ka. Sa Kapampangan, aliwa ka. Wapen. Iba ka. Wala kang katulad. Iba ka sa lahat. Amen? So, kailangan nakikita yan sa buhay. Huwag mo lang basta sinasabi, dapat mayroong patunay. Okay? Kung hindi, tatawanan tayo talaga ng kalaban. So ngayon, paano ba tayo nagpaplano? Bilang isang naturally supernatural, paano po ba tayo nagpaplano? So kapag tayo ay nakababad pa sa pagiging natural na human natin, pwede tayong, alam niyo yon, within your heart, within my heart, within our heart, you can and we can make plans for future. But the Lord chooses the steps you take to get there. So within your heart, huwag kang palilin lang sa kalaban, sa kung anumang plano ng Panginoon na binibigay sa'yo. So anong gagawin? We should guard our heart above all else. Kagaya ng sinabi kanina ni Pastor Chris. Kaya yung mga Kristiyano, parang hindi halatang nag-grow, kahit papano na lang. Lahat na lang tanggap ng tanggap, yes ng yes. Walang Kristiyanong konsentidor. Sabihin nyo nga yan,
Walang Kristiyanong konsentidor. Alam niyo yun, maraming Kristiyanong masyadong sensitive. Napagsabihan lang, hindi na mag-church. Alam niyo yun? Alam niyo, ito. Mayroon akong nakausap na bata, sabi niya, ayaw ko nang mag-aral ng piano. Bakit? Napapagod ako sa teacher ko. Gusto niya agad, alam ko yung pagtutugtog. Ay, sabi ko sa kanya, alam mo, nak, ako gusto ko yung nagtuturo sa akin, matapang. May authority. Yung hindi ko kayang bulahin. Kasi kung mabait ang magtuturo sa akin, hindi ako matututo. Maliligaw ako at hindi ko malalaman kung ano ang totoo. Ang tunay na Kristiyano is stricto. Alam niyo ba yan? Very strict. Real Christian is very strict with love. At hindi basta-basta lang. Chine-check niya yung puso niya. Ginaguard niya yan sa tulong ng Panginoon. Pinoprotektahan niya yan na hindi mamantsahan ng kung ano-ano lang na sinasabi ng kalaban para hindi matupad ang plano ng Panginoon. Ano kayang mangyayari sa kingdom kung lahat ng Kristiyano pabebe? Yung tipong nag-preach ka lang about sa relationship, dalawa yung asawa niya, okay, yung asawa niya, babae sa babae. Tapos hindi na nag-church, kasi yun yung sermon ni pastor. Imagine the church na lahat na lang na i-release ng pastor na galing sa Panginoon, hindi niya tanggap. Saan tayo pupulutin? And the mind of a person plans his way. So hawakan po natin yung ating kaisipan. Yes, itong kaisipan na itong mind na mayroon tayo, malaki ang connection nito sa future na mayroon tayo. Paano ba nakikita at naiintindihan at naaabot ng kaisipan mo ang pangarap ng Panginoon? Kasi kung hindi niya naaabot at hindi niya naiintindihan, hindi ko alam kung makakarating ka sa plano ng Panginoon. Ito kasi yung problema sa maraming preaching. Kasi si Lord yung nakakaalam ng lahat. Alam ng Panginoon yung buhay mo. Tapos alam niyo yung tipong dahil alam ni Lord, parang feeling mo lahat na plano mo, approved sa Kanya. Which is, hindi naman, kagaya ng sinabi kanina ni Pastor Chris. Hindi lahat na nabubuo ng kaisipang tao natin, mga plano ay plano ng Panginoon. Amen? At kanino niya lang pinapaalam? At kanino kaisipan ang ninonurture ng Panginoon? Kaisipan ng kanyang mga anak. Nabasa ko yun, na si Lord, binigyan niya tayo ng authority and power to know His visions and dreams for us as His children. So paano kung hindi mo nabasa at hindi mo alam ang Bible? Hindi ka nagbabasa ng Bible. Wala kang pakialam sa Bible. Doon nakasulat yun. So wag tayong masyadong dumidepende kahit na ikaw pa yung may pinakamaraming awards noong college days mo. Kahit marami ka pang masterals or doctorals or whatever. Unless hindi yan kaisipan ng Panginoon at hindi siya ang gumagana dyan, huwag kang kampante. Ang sabi sa Ephesians chapter 5, 15 to 16, look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of the time because the days are evil. Naalala ko po yung mga anak ko nahawa sa akin sa WK. Sino yung nakakaalam ng WK? Sige nga, tingnan ko nga. Titingnan ko lang. Ayun, may sumisigaw. Doon sa likod, Pastor Carol. Word of knowledge. At sino ang source ng pinaka-the best and perfect na hindi namimintis na knowledge? Si Holy Spirit. Okay? Look carefully. So ano yung nangyari? Dahil produkto po ako ng WK,
Sabi ni Lord, through Pastor Chris, mag-aral eh. Kahit na 41 na ako, ang yabang ko, no? And that time, nag-aaral din po yung mga anak ko. At kahit anong mathematical figure, tama ba yon? Ang gagamitin po ninyo, kahit kayo pa yung the best sa math, talagang hindi kasya. Yung dumadating sa amin. Kaya lang, sorry, Satan, we are living supernaturally. Alam niyo yon? Tapos nakakatawa pa. Sorry ha, madaldal ako. Tapos, itaas niyo na lang yung kamay ko kung time out na. Hindi ko... Alam niyo yung nangyari? Nung sinabi ni Lord na mag-aaral ako ng college sa edad na 41, ang agad kong kinapa yung bulsa. Siyempre dito yung, Lord, hindi kaya. Kaya lang sinabi ni Lord may mag-finance. Project ako ni Lord, kaya may budget. Grabe. Alam niyo po, ito yung nangyari talaga. Pastor Chris, nandiyan ka pa ba? Ay, wala na siya. Sorry, Pastor Chris. Nandiyan ka. Alam niyo po yung specific na prayer ni Pastor Chris, sa Tagaytay yun. Kung hindi ako nagkakamali, 2013. Mga ganun, or 2012. Sabi ni Pastor Chris, I see you na kausap mo yung isang lay pastor. At itong lay pastor na ito, mabait, matalino. Basta yun yung mga sinasabi niya. At siya yung mag-finance sa'yo. And then pag uwi namin from Tagaytay, kasama si Pastor Joan, nag-uusap kami. Sabi ko, Pastor, sino kaya yon? That time, lagi akong pumupunta kila Ate Vida. Buhay pa yung daddy niya nun. Si Doc ba? Pero parang hindi ganon. Kasi wala doon sa sinabi sa WK. So, hindi ko alam. And then one day, nagkaroon kami ng district meeting. So, hindi ko alam na dahilan, nag-uumpisa na yung meeting. Ako naman, tumayo doon sa entrance ng church. Hindi ko alam. Basta nag-obey lang ako ng kung ano yung instruction ni Lord. So, habang nakatayo ako doon, may patakbo na pastor, lay pastor. Tumatakbo siya kasi late. Tapos sabi ni Lord, magtanong ka na kung saan ka magka-college. So, pagdating niya sa akin, sabi ko, Pastor, sorry, kahit na late ka na, pwede magtanong kasi gusto ko pong mag-aral ng college. Teacher, professor din po siya sa college. Private school nga lang. Tapos, sabi ko, Pastor, saan ba pwedeng pumasok na college na malapit sa dalawang church na destino ko? Yun po yung tanong ko. Saan po ako papasok? May alam po ba kayo na college na school, university na pwede kong pasukan na malapit sa aking church appointments? Alam niyo po yung sagot niya. Sige, sabi niya, mag-inquire ka kahit saan. Ako ang magbabayad ng tuition fee mo. Supernaturally. Lord, ikaw yun. And then yung mga anak ko, kasi tapos na ako ngayon, yung mga anak ko ganun din yung nangyari. Yung pangalawa ko si Missy, from kinder, gusto niya maging teacher. Tapos nung nagkaroon ng tawag dito, may grade 10 pa nun di ba? Tapos sabi niya, Ma, mukhang ayaw ko na ng teacher. Di sabi ko, magpa-pray ka, magpa-WK ka. So ginawa niya po yun. At ano yung word? 3 tao yung nag-pray sa kanya, pare-pareha yung word, yung instruction. So ang instructions, kung ano yung kurso na pinakaayaw mo, yun yung kukunin mo. Sabi ni Missy, Ma, yun yung word pare-pareha. Ano ba yung kurso na ayaw mo? Architecture. Ayaw ko yun, Ma. But she obeyed. And next year, gagraduate na siya. Ay, ang daming ginawa ni Lord. Ay, ang dami. Tapos ito pa, tatapusin ko na yun sa akin, sa pag-aaral. Ayaw ko nang mag-divinity. Kasi, alam niyo po yun, parang napagod na din ako, 5 taon sa college. Tapos, kailan sabi ni Lord, kailangan mong mag-divinity. Kasi di ba, pastor ka, so kailangan ng pastor, hindi yan tumitigil sa pag-aaral. Tama nga naman, Pastor Chris. Kailangan nag-aaral na nag-aaral. So, to cut a long story short, I obeyed the Lord. So, nag-enroll po ako. Ay, ang mahal. Tapos ito na, ilang months lang ata, tumawag yung aming dean. Siya pa po yung tumawag.
Eh, sabi niya, Pastor Queenie, ang saya-saya niya po, maingay yung din na yun masayahin. Pastor Queenie, mayroon akong sasabihin sa'yo. Ano po yun? Mamili ka, good news or bad news? Gusto ko muna yung good news. May sponsor ka na. O, diba? Hindi ko man siya kilala. At alam niyo po, unang bagsak, full paid. At pangalawa, pangatlo, alam niyo yun, yung walang maraming tanong, saan mo ginamit? Hindi ganon. And I just want to confess, hindi ako naging ganon katapat sa pag-aaral ko sa divinity. Alam ng Panginoon yung rason. Yung tipong, ayaw ko na. Si Pastor Carol, alam niya yan. Yung tipong instruction ni Pastor Carol, gumawa ng assignment, isang page, isang white band paper short, punuin mo yon, reflection. Tapos gagawa ko ganito lang. Tapos mag-i-email si Pastor Carol, hindi ko alam ko hindi ka ganito, blah, 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 blah. Yung ganon. Kasi ayaw ko na, Lord. Like Peter, ang dami kong pinagdaanan na gusto ko nang bumitaw. Hindi na nga ako nagpe-pray noon eh. Hindi na rin ako nag-a-attend sa mga online gatherings, meetings. Kasi bawal. Yung tipong pupunta ka sa isang gathering, may picture, tapos, ba't ka nandito? Yung ganon. Bumaba yung level ng aking pananampalataya. And alam niyo yung kinwestiyon ko ang Panginoon. Hanggang sa dumating na, sabi ko parang hindi ko na itutuloy talaga yung divinity. Hanggang sa pinag-pray ko yung laptop na bigay ng hindi ko kilala. Alam niyo ba yun? Pati laptop, provided by someone na hindi ko naman kilala. Yung sasabihin lang ni Pastor John, Pastor Queenie, may nagbigay ng worth ganito, bibili ka ng laptop. Hanggang sa dumating yung point na, wala na, I'm so hopeless that time, nung season na. Tapos sabi ko, ako pa naman may gift ako sa, alam niyo yung power of declaring. Kaya pag galit ako, nilulunok ko na lang kasi ayaw ko magsalita ng hindi maganda kasi hindi galing kay Lord yon. Kasi alam niyo yun nangyayari, mukhang naririnig din ako. Yun po sa galit ko, sa sarili ko, and sa mga bagay-bagay, yung laptop ko, alam niyo yun, masira ka. Ayaw ko na mag-aral, masira ka para may rason ako na hindi gagawa ng requirements. At natuluan po siya ng ulan. Nasira po siya. Maraming mga bagay sa buhay nating mga Kristiyano na kailangan natin talagang ikonsulta sa Panginoon. Kasi bakit? Kasi alam niyo, yung sa journey mo, kapag sumunod ka, hindi naman madali eh. Kagala nung college time ko, siyempre, yung baon namin, paghahati-hatian, bilang nanay, uunahin ko yung mga anak ko, yung tira sa akin. Eh dumadating yung tira, hindi na kasya para kumain. O, importante, Lord, makauwi. Hindi madali ang sumunod sa instruction ng Panginoon. Pero kung kasama mo si Holy Spirit, you will overcome. Amen? Kaya walang buhay Kristiyano na hallelujah lang. Hindi bed of roses ang buhay ng Kristiyano. Lakaran mo. Hindi siya madali, pero magiging magaan. Because of the Holy Spirit that is in us, with us. Woo! Amen? Kaya tawag sa akin, manghuhula. Kahit sa school. Nung minsan may pinag-pray ako na, tawag dito, flag ceremony. Ang sabi nung classmate ko, ikaw yung magpipray. Sabi niyang ganon. So after ko nag-pray, nag-release po ako. So after kong nag-release, yung pinarelease ni Lord, God is preparing you for His good office. Parang ganon yung sinabi ko. Kasi that time, may voting kung sino yung papalit doon sa director na sumunod kay Lord na lumipat sa malaking university. Tapos sabi nung isang ka-close ko na teacher, kasi walang nakasulat kung babae or lalaki. Basta God is preparing you. Tapos minuntahan niya ako sa kantin. Hoy, Pastor Queenie, sino? Babae ba? Lalaki? Ang ano po, yung sinabi mo kanina na magiging kapalit ng direktor na paalis.
Pumikit ako ulit, babae. Hi! Sabi niya, sumigaw. Bakit po? Kasi may voting ngayon na nangyayari. Kung sino yung magiging kapalit. So to cut the long story short, pauwi na ako, may sumisigaw sa gate. Oy, Pastor Queenie, sabi niya, totoo yung sinabi mo, babae nga. Bla, bla, bla. Manghuhula ka talaga. O, diba? Kahit po sa divinity, pag pinagpipray ko po yung mga kaklase ko, nagre-release ako ng vision, ng WK, tawag sa akin, manghuhula. Manghuhula. Kaya nakaka-enjoy ang buhay kay Holy Spirit. At ito pa, you can make plans for your future. Oo nga naman. Kayang-kaya. Anong laki ng bahay, ilang kwarto. Gusto mo may garahe ng sasakyan na 5, pero wala ka pang sasakyan. Pwede naman yon, advance. Diba? Tapos kung saan mo gustong mag-aral yung mga anak mo, pwedeng pagplanuhan lahat yan. Kayang-kaya. Pero ano ba ang ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin ng plano? Plans is a course of action to be taken in future. It is a pre-decided course of action. Planning is the process of deciding in advance what is to be done, how it is to be done, where, when, and whom. It involves determination of objectives to be achieved, as well as the activities required to achieve the objectives. So, ang galing lang, dahil kung ang plano natin ay plano ng Panginoon, hindi yan magmimintis. Amen? Gagawin niya at tatapusin niya. Alam niya kung saan mangyayari, kailan mangyayari, at sino at kanino niya yon ipapatupad. Amen? So, we need word of knowledge from the Holy Spirit. Amen? Huwag tayong magtanong sa kumari natin, sa kumpare natin. Huwag mong tanungin ang sarili mo. Huwag mong tanungin ang kahit na, alam nyo yon, pero kung spirit-filled siya. Spirit-filled, talagang very anointed, prayer warrior, alam nyo yon, pwedeng-pwede. Pero yung hindi niya rin alam ang pagkatao niya, nako, maghunos dili ka. Alam mo yon? Huwag kang magtanong sa hindi niya alam kung ano din yung buhay na mayroon siya. Magtanong ka sa banal na espiritu at sa mga taong inanoint niya. Amen? Para hindi tayo mabibigo. And we can make plans for your future. So, ang sekreto, the secret of your success is determined, ayan, nabibisayan ako, by your daily agenda. So ang tagumpay, ang sekreto ng tagumpay, talaga naman ay nakasalalay sa kung anong uri ng agenda mayroon ka araw-araw. Saan nauubos ang oras mo? Ano ang una mong dinadampot pagkagising mo sa umaga? Ilang oras kang manalangin? Alam niyo po, grabe, prayer is not about para sa akin prayer is not about kneeling down. Hindi eh. Yung prayer sa akin, para sa akin, noong nakilala ko si Holy Spirit, kasi Holy Spirit is everywhere. Prayer sa akin is, kung ako ay naglalaba, nagluluto, naghuhugas ng plato, naglalakad sa daan, kahit nakausap ko kayo, yung utak ko nakakonect sa Panginoon. And that is prayer. And prayer is the way of communicating our God, the Holy Spirit. Alam niyo yun, yung ganon. Though kailangan ang lumuhod. Kailangan yan. Pero for me, prayer is everywhere. Kahit nasaan ako. And one time, kausap ko si Lord, naghuhugas ako ng plato. Tapos bigla akong tinawag, hindi ko alam kung si Josh or si Missy. Busy ako nakakipag-usap kay Holy Spirit. Tapos bigla niya akong tinawag. Yes, Lord, sabi kong gano'n. Mama, sabi niya gano'n. Tapos yung nagluluto ako, pati pagluluto. Narinig ni Missy, Lord, pasarapin mo naman tong niluluto ko, magustuhan ng family ko. Narinig ni Mama, pati pagluluto, pinagpipray mo. Yes.
as Christians, kailangan nating malunod sa presensya ng Panginoon. Whew. Walang Kristiyano na paundap-undap. Mahirap po. Ba't ko alam? Kasi naranasan ko na. And kahit na ngayon, may mga pagkakataon na gusto akong ilunod ng kalaban. Pero hindi eh. Alam niyo yon? Talagang, alam niyo yun, talagang ginigising ka. Ginigising ka ng kapangyarihan ng banal na espiritu. At hindi ka pwedeng hindi magising. Alam niyo yun? Dahil ipaalala niya sa'yo talaga kung ano yung mga bagay na ginawa niya na sa'yo supernaturally. At hindi mo na kailangan bumalik sa kung sino ka noon. Okay? Okay? So you can make plans for your future. Time can be an ally or an enemy. Nga naman, pag hindi mo alam talaga gamitin yung oras mo, yung panahon mo, yun yung pinaka number one. Ikaw mismo, kalaban mo yan. What it becomes depends entirely upon you. Your goals and your determination to use every available minute. Alam niyo po, ang tunay na Kristiyano, kahit nasa jeep yan, nag-i-intercede. Ako po, nasa kultura ko, yung pag naglalakad po ako sa daan or kahit na nakasakay sa jeep, halimbawa, may dadaanan kami na construction site. Nakasabit yung mga construction worker. Gaganon ko po yung kamay ko. O kaya mag-uusal ako ng declaration, Lord, I speak protection upon them, Lord God. Tapos uutusan ko pa yung clouds. Mag-ipon kayo sa part kung nasaan sila kasi ang init-init. Tapos lahat na nadadaanan, I speak blessings in this place. Lalo na yung lugar na yun, may nagtutong its. May umiinom. May dalang ng salida bola. Waiting. Meron pa ba ditong tumataya? Hindi ko alam, wala naman sa plano na banggitin yon kahit na Bisaya lang yung intonation ko. May tumataya pa bang Kristiyano? May tumataya pa bang Elders Gators? O sige, wag na sa huweting. Sa ano na lang? Loto. Tapos sasabihin nyo pa, Panginoon, hayaan mo naman na yung kamay ng bubunot, ang bubunot ng number ko. Gawin mo pang alam nyo yon? Alam nyo kung nangyayari man na nananalo kayo nung nag-pray kayo kay Jesus, hindi naman si Lord yung nag-approve kung bakit nanalo kayo sa wedding. Naririnig din ni Satanas yung panalangin ninyo. And Satan's, yes. Kasi kapag nanalo ka, uulit-ulit ka hanggang sa makalimutan mo at hindi mo na alam na hinahatid ka na ng kalaban sa kamatayan mo spiritually. Akala nyo konsentidor ang Holy Spirit? No. Holy Spirit always rebuking. Kailangan mo lang maging sensitive. Kailangan, alam nyo yon? Ang tunay na pag-ibig, hindi siya konsentidor. And Holy Spirit is love. Alam nyo yon? Kaya dapat sa ating mga Kristiyano, sa church, ako yung declaration ko ito, that yung church na pinaglilingkuran natin pare-pareho is Holy Spirit anointed. Alam niyo sa church namin po, pinapractice na ngayon yon. Minsan nung Sunday, simba po naming New Year. Nasa gate pa lang po siya, naramdaman niya na yung spirit of comfort ng members. Umiyak siya ng umiyak. Tapos nung pinag-pray pa siya ni Pastor Joan, alam mo naman si Pastor John, pag nag-pray, parang alam na alam niya kung saan katutusukin. Because of the Holy Spirit, lalo siyang nanginig sa iyak. Yun yung church na kailangan at gustong makita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Yung mayroong malasakit sa bawat isa. Hindi, wag ko nang sabihin yun, baka may magalit. This is a generation kung saan nagbi-build ang banal na espiritu ng iglesia regardless of our denominations. Na talagang Jesus, Jesus, and Holy Spirit. Amen?
Huh. Kasi kung hindi, sayang yung sinuot mong Amerikana. Pagdating doon, wala lang. This is the season of breakthrough and revival sa pamagitan ng presensya ng Panginoon. So ang sabi dito, but the Lord chooses the steps you take to get there. Yes, tayo ang may plano, pero si Lord ang mag-a-approve. Kaya, kung may mga nag-take dito ng board exam, hindi ka pumasa, okay lang yan. Hindi mo pa panahon. At may nakalaan na good and right timing for you. Ang isang tunay na Kristiyano, hindi niya nararamdaman ang kabiguan. Bakit? Yung kabiguan kasi kapag Christian ka, yun nga, kagaya kanina, nag-exam ka ng board exam, pinagpipray ka ng buong congregation, gustong-gusto mong pumasa, pero hindi eh. Alam mo, walang failure, walang bagsak kay Lord. Kasi bakit? Alam niya kung kailan at saan yung right and good timing para sa atin. So alam niyo po kung ano yung dapat natin hilingin ngayon sa Panginoon so that hindi tayo masyadong nagiging aligaga, hindi tayo nagmumukmok kapag hindi nasusunod yung ating mga prayer request. Alam niyo po kung ano? Hilingin natin ito kay Holy Spirit. Na maintindihan natin kung ano ang ibig sabihin ng empty cross. Dahil kapag naintindihan po natin yon, kasabay ng pagkilala at pagtanggap sa truth, ng power ng death and resurrection ni Jesus, alam mo yun, yung tipong mahal na mahal mo yung nililigawan mo, pero binrake ka, sa halip na umiyak ka, pumalakpak ka pa. Kasi bakit? Iniwas ka ni Lord sa disaster na relationship. Dapat ganun ang mindset ng Kristiyano. Lord, thank you nilayo mo ako kasi baka mamaya pagkasal na kami. Mahirap. Kaya sino dito, sa mga kabataan, sino dito yung mga boyfriend na hindi Kristiyano, girlfriend na hindi Christians? Sige, wag na kayo magtaas. Pag-uwi nyo, i-break nyo na. Pwede ngayon, umpisahan, i-chat nyo. Huwag kayo nagmamadali. Sabi nga ni Missy, Ma, pwede ko bang ipag-pray yung magiging asawa ko? Pwede. Pero sa totoo lang, ako yung nagiging asawa ko, hindi ko naman siya pinag-pray. Na hindi ko nga siya naging boyfriend. Automatic kasal. Totoo. Tapos nung nag-date kami, minsan ako pa yung nagbayad ng kinain namin. Pero hindi ko yung tinake na negative after na nakilala ko si Jesus. Bakit? Kasi kung hindi ako naging Methodist, maybe wala ako ngayon dito. All things work together for good. For those who love God. Amen? At yun yung isang dapat natin naiintindihan. At lahat ng yon ay pinrove na ni Jesus sa empty cross. Even our sickness, Pastor Robert, kala mo naman yung kalaban, malulusutan ka. There is more in your life. Ayaw yun ng kalaban. Kaya kung ano-anong pinagagawa sa'yo. Pero hindi siya magtatagumpay. Because Pastor Robert, you are an overcomer. Amen? There is more. Woo, Lord! Ang sabi po dito, I do not believe that one. Ang sabi ng isang unknown author, nagsabi nito, I do not believe that one can earnestly seek and find the priceless treasure of God's call without a devout prayer life. That is where God speaks. Woo! Ay, nyaman. And the biggest battle you face in life is your daily appointment with God. Keep it or every other battle will become bigger.
So ano ba yung mga daily appointment natin sa Panginoon? Mayroon ba tayong appointment? O mayroon hindi natin alam? Hindi mo alam. Kaya wala kang ginagawa. Hindi na ito ang season kung saan yung mga manggagawa ng Panginoon naghihintay na lang ng 15:30. This is the season to work hard for the Lord, for His people. Hindi mo naman kailangan pumunta sa plaza para magkaroon ng malaking evangelistic crusade. Yung katabi mo, yung asawa mo, yung anak mo, baka may sakit, hindi mo nga pinagpipray. Tapos yung tipong second coming na, hindi pa ligtas yung asawa mo kasi hindi mo pa inintroduce si Jesus. Kami po sa bahay namin, dati takot ako sa death, pero yun nga yung power na binigay ni Holy Spirit sa akin to understand what is death. Sa bahay po namin, nagiging normal yung usapan about death. Yung bunso ko sabi niya, gusto ko nang mamatay. Bakit, ready ka na ba? Oo, sabi niya. Wag muna. Tapos, kapag nakasingle kami ng asawa ko motor, pupunta sa church. Tapos nararamdaman ko, nadidiscern ko, mukha kaming mababangga or yung enemy. Nilalagay niya yung doubt sa heart ko kasi mabilis yung mag-drive yung asawa ko. So gagawin ko noon kapag ganun na, nagpipray ako and then tatapikin ko yung asawa ko. June, alam ko naalala niyo yun, nasa tulay kami. June, sabi ko, pag nadisgrasya tayo, sa palagay mo, pupunta ka ba sa langit? Tinanggap mo na si Jesus? Kasi bakit? As a mother, bilang nanay, ito yung pinaka-fulfillment para sa akin to introduce Jesus to my family. Na makilala nila si Holy Spirit. Regardless kung wala silang bagong gadget, bagong damit, or something, pag may pera na sila o kung may mga racket sila, bumili sila ng sarili nila. Alam nyo yun? Pero as a mother, as a nanay, as a parent, alam nyo, wag kayong malungkot kung walang baon na malaki yung anak nyo, walang bagong damit. No, lalo na nung Pasko, hindi naman sila si Jesus, hindi sila yung may birthday. Di ba po? Pag sumikapan natin na maipakilala ang source ng life sa ating mga anak at asawa at sa pamilya, and that is Jesus. At higit sa lahat, ipaunawa mo kung sino itong si Holy Spirit na hindi naman nakikita, pero bakit napaka-powerful? Na nagsusustain ng lahat sa buhay natin, every day, every night. At hindi siya nagmimintis. Yun po yung tinanguan natin sa Panginoon, mga magulang. Okay? Yun yung tinanguan natin. Believe ako kay Ate Vida, namatay si Nanay Flory. Ang sabi ng iba, kawawa naman siya, she is alone. No. Mas masaya pa nga yung mukha niya sa amin nung nagkita-kita kami. Nagkukwento siya about prayer. Pastor Esther, nakita niyo daw si Nay, nakipag-usap kay Lord. Yes, ganon. Mas masaya pa siya kaysa sa mukha namin nung namatay si Nanay Flor. Pero syempre mayroong sadness. But alam niya kung saan siya nakaposisyon at sobrang nakinabang na siya sa ibinahagi ng mga magulang niya para sa kanya. Hindi lang materially, but salvation in Christ Jesus. So ang sabi po sa mga Hebrew, chapter 12, verse 2, ituon. Sabi nyo nga, ituon. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Around us, maraming mga distractions. Sa loob ng tahanan, maraming mga bagay-bagay na nagpapababa ng level ng ating pananampalataya sa Panginoon. Circumstances, sickness, death, kakulangan. Pero ito yung sinasabi ng Biblia.
ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Bakit? Dahil yung pinaka-completeness, yung pinaka-full package na ginawa ni Jesus sa cross, ang siyang magsusustain sa lahat ng ating pangangailangan holistically. Amen? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. So, supernatural partnership. Ang sabi ulit ni Bill Johnson, we've been designed as a resting place for the Spirit of God, changing every environment that we walk into. So ngayong araw na ito, it is my prayer and declaration na ang bawat isa sa atin na naka-witness ng katapatan ng Panginoon sa buhay natin ay makakaranas ng isang tapang, boldness to show up sa harapan ng Panginoon. To listen carefully kung ano yung instructions ni Lord. So nabasa ko po ang ibig sabihin ng Peter is to listen. Diba nung narinig niya yung tutulaok ng manok? At sobrang umiyak siya ng matindi. At yung iyak na yun ay iyak ng pagsisisi. He turned to Jesus. At nakita naman natin kung ano yung naging buhay ni Peter pagkatapos ng kanyang turning point. Marami ang naligtas. So same with us, elders, gators. Let us not waste our lives, our time sa mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Dahil mayroong mas higit na kailangan nating alamin sa buhay na ito. At kapag na-seek natin yon, na-search natin yon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, tayo na ang pinakamaligaya sa mundong ibabaw. So okay lang po ba tayo tumayo? Instruction po ito ng Panginoon sa akin. Okay lang po ba na lahat ng mga pastors, kung mayroon po kayong oil, anointing oil, pwede po ba na dito po kayo sa harap? Kasi ito pwede pong may background po. Kung sino po yung pwedeng kumalabit sa piano. Yung anointed na mga daliri, ayan. So, ang araw na ito is, alam niyo po yun, the Holy Spirit wants to commission lahat na nandito. Mula sa pinaka-baby, kahit kung may buntis dito, kahit yung nandyan pa sa womb, hanggang sa pinaka-matanda. Alam niyo, tinatanong ko si Lord matagal na po ako nag-a-attend ng Elders Gate. Naging PAs po ako ng iba't ibang preacher. At yung pinaka-pogi kong naging, tawag dito, pinaka-pogi kung saan ako nag-PA si Pastor Zabarte. Pero wala na siya ngayon, hindi ko alam kung nasaan. Hopefully, he's fine. And Bishop Juan, okay? Tinatanong ko si Lord, sabi ko, Lord, bakit paunti yung mga elders gators? Kagabi tinanong ko siya ulit. Kasi dati po, ang dami, Lord, thousands. Ang daming pumupunta. Ako noon, kahit na ayaw kong pumunta, kailang gusto ko kasi gusto kitang makilala. Kaya ginagawa ko, nagtitinda ako ng mani para may pang-registration. Ang dami. Pero habang tumatagal, kumukonti. So I just want to release yung sinagot sa akin ni Holy Spirit. At ayaw ko pong sasabihin ko ngayon, hindi po ako nagda-judge, wala akong karapatan, at hindi ko alam kung nasaan sila ngayon, maybe sa ibang ministries. Pero ito yung sinabi sa akin ng Panginoon. Nabasa mo na ba yung part sa Bible na marami ang tinawag pero konti ang tumugon?
Yes, Lord. So, Alders Gators, hindi aksidente kung bakit ito lang ang bilang natin. Ito ang bilang natin. Hindi siya lang. Ito ang bilang natin. This is the season where the Lord wants to build a church kung saan sa church na yan, tayo, His people, ay makikita yung supernatural na kapangyarihan na mayroon ang banal na Espiritu. Lahat tayo, kung ilan man yung bilang, kino-commission tayong lahat ng banal na Espiritu. Ano ibig sabihin ng commissioning? Public announcement na si Lord mismo yung nag-a-announce with His angels na ito ang mga anak ko na pinili ko to spread the good news about Jesus. You are set apart. You are very handpicked by the hand of the Lord, by the very powerful hand of the Lord. Pinili ka niya. Kaya wag mong sayangin. Maybe some of you, nandito ka ngayon pero may mali kang relasyon. You are serving the Lord, pero sinusunod mo yung sarili mong gusto. And the Holy Spirit is crying. Sayang na sayang ang Panginoon kung ikaw man yan. Hindi pa huli ang lahat. Kagaya ni Peter, nung narinig niya yung tulaok ng manok, he repent, he cries so hard for the Lord. So this is your last days. Your last chance to repent. At huwag mo nang ulitin. God is serious for us. And personally, I just want to thank the Lord for that faith na in-impart niya sa akin. That's why I'm here. Andito ako ngayon, an ordinary woman of God, believing and trusting through faith. And that faith, talagang nilead niya ako into completion. Your word, Lord, don't allow us, Lord, na ma-waste yung power ng mga salita mo na binabasa namin sa Bible. Give us deep understanding, Lord, to know your will. At huwag mo kaming hayaan na mananatiling monos sa kung ano yung mga nangyayari sa kasalukuyan. Dahil lahat yan, sinabi mo na, may warning na, alam mo na kung anong mangyayari sa mga Christians, sa amin na sumusunod sa inyo. Give us authority and power to obey your word, O Lord, your command. At simple lang na, Panginoon, yung gusto mo na gawin namin, to share the gospel, the good news, and that good news is you, Jesus. Ang daming mga may sakit, hindi makakapunta sa hospital kasi walang pera. But Jesus, you are our great healer. Kaya sinabi yan kasi ang dami na nangyari sa akin, sa family namin, pero walang nako-confine. Just releasing your word, laying on of hands, doon sa part na may sakit, then gumagaling kami. Gumagaling yung mga anak ko, gumaling yung asawa ko, Panginoon. And this is the kind of generation na gusto mong makita at mangyari sa amin. That's why Holy Spirit, forgive us. Kung dumating sa point na hindi ka namin pansin, hindi ka namin sinusunod, nagiging rebellious kami sa inyo, forgive us, Lord.
And allow us, Lord, kami lahat dito ngayon, kahit sa pinaka maliit na baby, I know Holy Spirit na yung language mo, may sarili kang language para sa kanya. Just allow Yaire at yung iba mga kids, kung may buntis man dito na maintindihan at marinig ang pinapasabi mo ngayon. That people need the Lord. At kami ang ginagamit mo channel for them to experience salvation in Christ Jesus. Holy Spirit, just move mightily in this place. Forgive us, Lord. Panginoon, kung may mga desisyon mo kami na mali na ginawa, forgive us. Kung may mga relationship, Lord, na nasira because of separation, Lord, help us to understand kung ano yung purpose mo, Panginoon. At pag binalikan namin, kapag binabalikan namin, nung sinabi sa Peter, sa Luke chapter 22:31, separation is real. Oh Lord God, you need us to set apart, Panginoon, at yung mga trials na pinaparanas mo sa amin na inalaw mo na gawin ang kalaban, ay isang sitwasyon, Panginoon, kung saan tinitingnan mo kung sino yung tapat, Panginoon, at mananatili sa inyo hanggang wakas. Yes, Lord, the Holy Spirit, move mightily in this place. Gawin niyo po kami laging totoo sa mga salita mo, Panginoon. Don't allow us, Lord, yung lip worship na hanggang bibig lang, pero hindi talaga totoo at walang kapangyarihan. Kaya yung mga tao ayaw nang mag-church, ayaw nang manalangin, hindi na believe sa inyo, Panginoon. So today, Holy Spirit, just allow us, lalo na kami na mga workers, mga manggagawa mo, remind us, ipaalala mo sa amin, Panginoon, kung kailan ka unang na first love sa amin. Lord, hinihingi ko yun. Na kung paano namin naramdaman mula sa'yo, yung love mo, kaya kami nagpastor, kaya kami nagdeaconess. Okay lang ba, Holy Spirit, paranas mo ulit yun? Kasi talagang marami, Lord, nakakalimutan na yung init, yung intimate na init ng pagmamahal mo. That's why nakakagawa ng mga desisyon na hindi na akma sa kagustuhan mo. Lord, Reaching for your heart. Holy Spirit, Closer to you. I feel your power is Lord. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and
And the Holy Spirit is ready to commission us. So lahat ng mga pastors, okay lang po ba na pumunta kayo dito sa harap with your anointing oil? And yung iba mga intercessors, like Ma'am Becky, okay lang po ba? At ito yung hinihiling ng banal na Espiritu na walang sino man ang maiiwan. We should receive His anointing and commissioning right now. Maraming trabaho paglabas. Hindi tayo inakyat dito para ganito lang. Magtatrabaho tayo pare-pareho. At gustong iparana sa atin ng Panginoon yung assurance in Christ Jesus. Na sa ating pagtatrabaho, regardless kung ano man yung ating kakaharapin, mayroon tayong kasiguraduhan sa Panginoon na hindi niya tayo pababayaan. And then ito yung target ni Lord, that lahat ng kanyang mga anak, even those in dark places, territories, ay ma-invade ni Holy Spirit through us. Sige po. So pwede na po kayong lumapit sa mga workers po and intercessors na sa harap. Just release a word of assurance. Kayo po ay pinili ng Panginoon. Magtrabaho. At ang pinaka-the best, yung partner natin is si Holy Spirit. Holy Spirit, Let us enjoy with our partnership with our Lord, dear Holy Spirit. Masarap po siyang katrabaho, very exciting. Talaga. Magugulat ka, mag-e-enjoy ka. Just receive that anointing, that power. Just receive that right now. Yes, Lord. Yes, Holy Spirit. More in this place, more fire, Lord. Holy Spirit, Manifest, Holy Spirit, sa buhay ng bawat isa. Huwag mong hayaan, Panginoon, na magiging lugmok ang bawat iglesia na mayroon kami. Huwag mong hayaan, Panginoon, na maagaw ng kalaban ang mga anak mo, O Lord. Yes, Holy Spirit, more in this place. More fire, Lord, in this place with your angels. Pour out your anointings. Yes, Lord. Yes, Holy Spirit, more in this place. Thank you, Jesus. your power, Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. More, Lord. where I can More in this place, Lord God. I worship Sakupin mo ang kabuuan ng pagkatao namin, banal na Espiritu. Hindi lang sa salita, Panginoon. Help us, Lord, na mas lalo namin ma-appreciate yung presence mo, Holy Spirit, sa lahat na circumstances na aming pagdadaanan. Thank you, Lord. compares to this Thank you, Jesus. where I can see face Thank you, Jesus. Thank you, Lord. So, Holy Spirit, come. Yes, Lord. reaching for your heart, Lord, accelerate our faith, Holy Spirit. drawing me closer to you. Help us to activate our faith, Holy Spirit. Nothing Let your fire to this place, fall in this place. face to face. Purify us, Lord, with your anointing, with your thick presence, Holy Spirit. Oh, Lord, this is a holy place. More, Holy Spirit. Move mightily upon us today. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Worship you, spirit and in truth.
This is a holy commissioning by the Holy Spirit today. You are chosen, you are set apart, says the Lord. At sabi niya, huwag kang matakot to obey. Huwag kang matakot. Holy Spirit is in us. Be a channel of encouragement for us. Be a channel of healing. Be a channel of restoration. Be a channel of blessings and anointings. Yes, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. And may I call on Pastor Joanne? Pastor Kay? Sige, I'm inviting everyone to stand. Let's stand. Okay, let's just stand. And let's keep receiving. Come on, God wants us to receive His partnership. Supernatural partnership. Let's be in a gesture of receiving. Your act of receiving will determine the level of your giving. So because God loves you, He wants you to receive as His beloved children. He is offering you a partnership, not a natural partnership, but a supernatural partnership. Come on, just receive. Remember how the workers prayed for you? They declared, but some of you, kinonfirm yung calling ninyo, receive that. You're not gonna do it on your own. The same power that rescued Jesus on the grave is the same power that lives in us. Let's just open our mouth and declare words of praise, words of adoration. Let's worship the one true God, the living God. Open your mouth. Praise the Holy Spirit. Praise Jesus.
Jesus. Praise the Father. He is overflowing in this place. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Come on, let's lift our hands up. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Receive the unconditional love of the Father. Receive the grace of the Lord Jesus Christ. The power of His death. He died on the cross so that no amount of failure can kill you. No amount of rejection from other people can snatch away your real identity in the Lord. And Jesus resurrected again so that life at its fullest will be accessible now. Receive the fellowship of the Holy Spirit, the friendship of the Holy Spirit. You are not alone. You will never be lonely because the Holy Spirit is with you. You are filled. And remember, within the duration of the conference, as what Pastor Hiram told us yesterday, you will receive divine appointments. You will be praying for people. You will be an encouragement to other people inside this hall and even outside. Kahit sa night market, gagamitin kayo ni Lord. Receive that in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. Sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Amen. Let us give our best clap of praise to our God. Amen and amen.